itong ICC registry. Sinasabi rare occasions yung fall nitong si Duterte. Paki-explain nga yung proseso na ito, no? Bakit ba merong ganong pagbabantay sa mga nakapiit katulad ni Rodrigo Duterte sa ICC? Oo. So, unahin natin na talagang hindi naman sa bantay sarado, pero medyo bantay sarado po yung mga nandiyan. Nabanggit na dati yung phone calls nila, may monitoring din, pero after the fact. Ito lang Mm. ay proteksyon kung sakaling nagtatawagan tapos nagpapatakas. So talagang ano yan, preso talaga. Pero dito sa sitwasyon ni Duterte, dahil may binabanggit na nadadapa, nahuhulog-hulog, ginawan po ng paraan na, kumbaga, pag may magulang kang medyo matanda na, kung sabi po, nag-ambag-ambag sa CCTV. So na Mm. parang sige nga, i-monitor mo yung magulang mo kung ano bang nangyayari. So ganun po ang sinabi ng ICC, mag 24-hour monitoring tayo sa SELDA. Okay. Mm. Medyo private kasi yung SELDA, ang usual na monitoring dun sa common areas. So yung SELDA, siguro naman yung medyo private na area, hindi naman yung nakatutok sa kanya habang nagbibihis o ano man. Pero mahuhulog siya. So para pag may hallway yan yung sa gitna, katabi ng kama, tapos patungo doon sa door. So may CCTV doon na nakatutok. So far, 24/7 daw yung paggana nun. It is under the usual regulations of the court. And this is for the elderly and medyo sakto doon sa sinasabing health situation niya. Mm. Itong cell monitoring ay kinakapitalize ngayon ng defense. Sabi nila, patingin nga ng CCTV. May access na sila ngayon. Ang nakita natin doon, sabi lang ng registry, redacted yung kalakhan. Ang sabi ng registry, and this is curious kasi hindi ni-redact, there has been no fall recorded within the past 30 days. Okay. So itong ano ba to, April, May, hindi pa naman daw po nadadapa, walang napapakita. Baka kasi mamaya may maglabas ng disinformation. Ako palagay ko two ways din ito. Hindi lang para dun sa pasyente, kundi para din dun sa kapamilya sa labas. Na hindi yung baka napupuntahan ng fake news eh. Naalala ko yung pamilya several months back, parang February, galit na, nagkakandahulog, ganyan-ganyan. Saan ka maniniwala, di ba? Kundi sa resibo. So, eto na. Mm. O, para hindi tayo nagkakagulo, hindi tayo nagtatalo-talo, eto, may CCTV na pwedeng i-access. Pwede bang yan? Pwede bang umacting? Kunwari lang si Duterte. Dahil alam niyang meron 24-hour monitoring. Pwede ba siyang, kunwari, umarte na nadadapa para at least ma-bolster yung argument ng kanyang mga abogado. Eventually, baka sabihin, o kita nyo, talagang hirap na yan, matanda na yan. Unfit yan to stand trial. Siyempre, pwede. Alam niyo naman. Kaya lang, kailangan ka-level niya yung mga best actor sa Senado. Ay, Kasi kung, kaya niya nadapa na yun. yun. Kaya. Kaya yun. Oo. Nakita ko nga yung Napag-iitan pinirmahan niya. niya. Sorry, attorney. Nakita mo yung pinirmahan niya, yung pagtanggap niya rin sa bago abogado. Ganun ba talaga Eh, magsulat yung dating Pangulo? Parang elementary? Na bago ay, pala natututo magsulat? oo, parang may nag-post ng, Mm. parang sulat kamay niya daw dati, panahon ng COVID. Medyo ganun talaga yung sulat. Tapos iniisip ko, baka nagmamadali. Mm. Tapos may kalituhan lang, kasi ako nga naman, yung guri-guri sa baba, yung Oo. dapat date, pero pinirmahan niya. Ako din naman, Oo. malilito din ako, no, kapag ganyan. So ako, hindi yun, walang ibig sabihin po yun. Okay. Isantabi po natin yun kasi, kumbaga, one-off. Siguro kung mahabang dokumento, tapos ganyan all the time yung sulat niya, ay mapapag-isip ako. Pero ito, dokumento na hindi natin alam, or one page, na hindi natin alam ang sirkumstansya, at pwede nga yun nga, nagpapanggap. Alam niyo yung sulat ka may left, right-handed ka, tapos kaliwa yung gagamitin mo. Yun nga, Pwedeng nakita ko rin, ganon. nakita ko yung mga comment ng iba para bang ano ba to, parang pinapalabas na hinang-hina siya, parang ganun. Kasi ang sama ng handwriting eh. Although I don't know, no? Kasi hindi ko alam kung ano ba yung handwriting ng Pangulo eh. Parang sobrang weird lang.
Parang gano'n daw, block letters talaga siyang magsulat, tapos kumbaga scroll na parang notes. Kumbaga parang doktor. Sorry po sa Hmm. mga doktor. Pero at least naintindihan pa nga, yung sulat, eh. Okay. Sige. Lastly, Attorney Christy 'no, ano yung implication nitong, ICC registry na naglalabas nitong, monitoring dito? Ay, ano bang tawag diyan, cell watch ba 'yan? Ang naisip ko talaga fall watch, eh, 'di ba yung 'pag nahulog. Ano implication niyan? Kasi I understand periodically ire-review din yung fitness to stand trial ng Pangulo, hindi ba? Ng dating Pangulo. Well, added information yon para sa health check. So, may review ng detention conditions. Mangyayari yun sa May 27, next week. Sa status conference hearing, nagpapasubmit yung judges ng observations as to detention. Nakasubmit na yung iba. Baka pasadahan yan doon sa hearing na yon. May check din ng medical condition periodically. So, this information could factor in. Pwede po siyang gamitin ng depensa, pero pwede din gamitin ng prosecution. Hmm. Kunyari, sabihin ng depensa, oh, ito nadapa. O sasabihin ng prosecution, kasi natalisod siya dun sa, for example, Arinola. May Arinola kasi sa may paanan ng kama, ay madadapa talaga siya. So, pwedeng ganun. It Hmm. could be a matter of perception kung papaano gagamitin yan ng either prosecution o ng defense.